Kasi ang local government ngayon, sir, nagtulong sa amin. Katunayan, andito ang Vice Mayor ng Talaingod at saka yung mga representative galing sa Kapalong. Ang panawagan namin sa national government kasi noong pinasok namin ang Haran noon, nakalipas na linggo, nakita namin doon, sir, na wala talagang kakayahan ang ibang agency upang palabasin ang mga katutubo doon sa Haran. Now, ang ibig kong sabihin, dahil authority to authority nang nangyari ngayon. Ang pinakamataas na authority dito sa bansa ay ang presidente. Kaya nga nanawagan kami sa DILG, nanawagan kami sa presidente o sa DOJ, sana man makita itong nangyari ngayon. Hindi pwede, wala sa amin ng mga kapatid namin na mga natibo, ikulong at walang kasalanan. Hindi pwede na ikulong ang mga kapatid namin na mga natibo doon dahil wala kami na-commit, wala kami nagawa na kahit kunting kasalanan sa ibang tao o sa gobyerno. Sino ang nagkukulong sa mga natibo? Ang nagkulong ngayon, sir, yung mga NGOs, mga militant group na Karapatan, Pasaka, MSP, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Bayan Muna, Gabriela, RMP, yung Rural Missionary of the Philippines, and iba pa, sir, na hindi namin masyado na-identify. Kaya ang report nila, nito mga NGOs nito, ang military daw ang umaabuso sa inyo. Wala, sir. Kasi ganito ang nangyari, sir. Kasi strong ang community. Kasi itong ancestral domain namin, sir, mayroong title. Owned by the community, owned by the tribes. Ngayon, dahil nakabatas na yun, sir, mayroong tinatawag natin na APIC. Mayroong APIC, sir. Kung papasok ang sundalo, sir, mag-conduct kami ng pagpupulong yung mga elder. Nandito man sila, sir. Pagpupulong upang pag-usapan kung dapat tayo papasok yung sundalo at hindi. Kung magpasok, anong mga agreement, anong mga kondisyon. Okay. Mayroon, sir, na ginagawa namin sa sundalo. Kung tingnan ninyo, sir, wala mang sundalo sa loob ngayon ng domain namin. Kung meron man, sir, dito lang sa city, sir, dito lang sa barangay, dito lang sa munisipyo, pero doon sa domain namin wala. Sino nag-militarize sa amin, sir? NPA.